Hello everyone, good morning na naman. Eto na naman si Donya Buding. A day in my life. Sa umaga pagising ko, ito na agad ang aking inaasikaso. Siyempre nagatimpla pa daw ako ng kape sa aking mahal na husband. Tapos sa akin, sa sarili ko man Then, diretso na sa aking mga assignment. Grabe, manglinis, magwalis. Sabi ko nga sa inyo maganda ang malinis. Dahil ang ating mga asawa ay hindi na mga pitbahay. Hindi na manghanap ng ibang bahay. Kasi nga, lingaw siya sa balay niya kasi malinis. So, ito yung pangarap ng bawat babae na ang kanyang bahay ay malinis para ang asawa ay forever. So, si Donya Buding ay naglinis muna sa aking balkon sa dating kong sa harapan talaga ng bahay ko. Yan, minsan ginagawa ko itong garahian. Pag dumating yung anak ko, may garahian. So, pag wala, linis. Maglinis muna si Donya Buding. Kapoy magwalis. Wala pa yan ligo. Wala pa yang... Siyempre, nagmugmug na daw Pero walang ligo kasi yung suot-suot kong itim, yan yung pangpapawis. Grabe na ang pawis ko baga sa araw na yan kasi nga may suot-suot akong maitim na t-shirt na pangpapawis. So, nag-enjoy ako sa aking trabahong ganyan. Hindi kagaya nung una, paggising mo, ligo ka kaagad, maligo, mang lipstick, magpagwapa. Ngayon, wala na. Yung aking red lips, nga lipstick, wala na. Karapasaw na. Hindi na magamit. Kaya ayaw ko nang mag-lipstick. Ang importante, maglinis ako ng maglinis. Kasi ito yung pinangarap ko sa aking buhay. Nung ako'y bata-bata pa, na ang gawin ko lang ay maglinis. Kaya lang, syempre, kailangan natin maghanap buhay. Dahil sa panahon ngayon, dapat ang babae at saka ang lalaki ay naghahanap buhay. Pero dahil tapos na ako sa mga stage na yan, so ito na yung pinaka the best na kailangan kong gawin na matagal ko nang pinangarap. Ang maglinis. Ang lapad-lapad ng aking nililinisan. Alam ba ninyo yon? Magbukas pa ako ng bintana. Yung bintana ko na yan, kailangan walang alikabok. Kasi nga, alam mo na, may sakit tayong ubo-ubo, no? Buti na lang ang Okay. Di ba? Sabi ko sa inyo, tingnan ninyo ang aking matabang asawa. Kanina pa yan nakabihis, mag-aalas 9 na hindi pa umaalis. Nakaupo pa yan sa paborito niyang upuan. Habang ako ay naglilinis, nakaupo lang siya. Sabi ko nga sa kanya, alis na. Kay alas 9 na. Sabi niya, alas 11 na gani. No? Kasi nga sabi niya sa akin, initoy nga opisina. Ano ba yun? Mga term na yan. Kasi yung aking asawa pure na Ilonggo yan. Walang halong dugong kagaya ng mga dugong Muslim, no? Ilonggo yan siya, pero kita nyo naman halos hindi aalis kasi nga malinis ang bahay, hindi na yan maghanap ng iba, kaya gina-claim ko na my forever. Haha. So, linis pa more. Donya Buding. Ayun na, umalis na siya.
So, patapos na rin ako. Kailangan ko nang pumasok sa loob ng aming bahay. Kasi, ang dami ko pang lilinisin doon. Ay, nako. Nakalimutan ko, inakyat ko pa pala yung aming teres sa taas. Ang itong teres na ito, dito ka nagpapahangin kung gabi. Kasi nga, nasa second floor siya. Kailangan malinis. Walang alikabok. Kasi sa baba niya, karsada. So, kailangan araw-araw siyang linisan. No? Kaya, ang problema lang kay nakalimutan kong maglagay ng mask. Nako, baka uubuhin na naman ako mamayang gabi. My goodness. Pabaya talaga si Doña Buding. Naka-duster pa kasi yan eh. Tapos may suot na black na pangpapawis. Si pagkatapos niyan, naliligo ako. Dahil naligo na rin ako sa pawis. Yan, no? Malinis na. Diba? Napakakintab ng aming sahig. Mahirapan kang maghanap ng isang butil ng alikabok. Dahil gilinis ko na. O, diba? So, dahil tapos na yon, pumunta naman ako sa kabila kasi kailangan ko din linisan yung tulay na nag-connect sa kabilang bahay o sa kabilang bahay. Sa kabilang area, ito yung aming malapad na area. Yung atop ng bahay ko kasi tinanggal niya. Ginawa niyang concrete. My God. Pagod na si Doña Buding. Kailangan lang talagang pagtiisan. Dahil sa ating buhay, hindi lahat heaven. No? Kung merong masarap, meron naman ding mahirap. Kung may matamis, may mapakla. So, eto, hanggang hagdanan niya, no? Pasalamat lang tayo sa Diyos at kahit na ganito tayo, alhamdulillah, nagagampanan pa rin natin ang papel ng isang asawa na naglilinis ng bahay. Yan, malinis na yung aming hagdanan doon papunta sa teres. So, pasok na naman ako sa aming junk shop. Sa junk shop. Yung aming hardware. Hardware. Kasi nandyan lahat nilagay ang aming mga gamit. Mga ekstrang ilaw. Extra. Lahat extra nandoon. So, pagtapos ko linis doon, dito na naman tayo sa loob ng bahay. My God. So, punta muna ako sa kusina kasi doon ako dapat magsimula maglinis para dere-deretso ang linis. Tingnan ko muna kung marami bang alikabok ang ating mga maliliit na figurine. Kasi mahilig tayo sa Chinese na mga figurine. Oo. So, diretso na ako sa aming kusina number 1. Kusina number 1. Kaya dito muna tayo. So, linis-linis. Basa, kaya sabi ko kailangan ko munang limpyuhan ang lababo. So, yan na. Walis na naman. Ang walang katapusang walis. Ito lahat ay nasa first floor pa, pero hindi ko yan matatapos. Bukas na yung doon sa aming lalagyan ng mga gamit number 2. No? So, dito na, naglinis naman din ako sa kusina, sa may table. Punta na naman ako sa sala, sa first floor. Ayan, walis-walis lang. Walis-walis lang tayo. Wala tayong magawa. Kaya talagang, talagang kailangan natin alisin ang mga alikabok na yan.
Ako kasi, hindi ko gusto yung may maamoy ako or may alikabok. Ayaw ko yan. Gusto ko malinis lahat. Bahala, mapagod ako. 'Di ba? Para feel mo rin, kahit hindi ka nagalagaw, busy ka sa loob ng bahay mo. Talagang busy. Kay araw-araw na yan na papel na ginagampanan ko bilang isang asawa. Okay? So, maya't maya, aakyatin ko na naman yan. Ang aming, sa kusina pala. Pumunta pa ako sa aming dressing room na number 1. Lahat kasi ng aking mga exist nga kurtina, exist nga cover. Lahat, nandyan na yan. Diyan ko yan nilalagay, pero kailangan meron akong ladder. Kasi ang cabinet hanggang sa kisame. So, napakataas. Karugtong lang yan ang kusina namin sa baba. Kaya kailangan, pag dumaang kusina na naman, limpyo tayo sa kusina. Kasi itong kusina ko ito, dati itong old na kusina ko. So, lahat ng nandito, yung mga electrical nga mga lulutuan. So, yung mga Tupperware ko na mga pinamili no, naka nga mga hal masyado kay nagkakaloko-loko tayo sa Tupperware. Diyan lahat nakalagay. So, meron din akong maliit na utensils. No, nandyan yung aking mga collection ng mugs, collection ng tumbler, collection ng plato, collection ng meron din yan sa baba, yung mga kaldero. Nandyan yan lahat. Kailangan lang siyang malinis. So, nilinis ko yung lahat. Tapos, eto, balik tayo sa ating karugtong ng sala, yung may mga figurine na maliliit. Nakita ko kasi medyo malinis niya. Wala pang alikabok. So, ang nilinis ko na lang yung sahig. Kailangan walisan. No, walisan. Yan. Pagkatapos yan, mag-sweet tayo ng mga pabango dyan. Kaya para mag-amoy mabango ang ating kabahayan. Yan. Malinis na. Okay na. So, umakyat ako sa aking massage room. Meron akong massage room. Diba matanda na tayo? So, pag ako'y nagatawag ng magmamassage, dito kami kasi meron akong maliit na anong tawag doon, yung pasok ka dyan para magpapawis. Yan o, yung kulay pula. Diyan ako nagapasok para yan, magpapawis. Pagtapos papawis, pahilot, pamassage. So, nag-spray ako ng pabango. Siyempre naman, para mabango siya. So, yan. Linis, anay. Linis. Kasi patapos naman, no, pinalabas ko na lang yung mga alikabok. Ang tuwalin kalikabok niya, konti na. Kasi araw-araw naman yan winawalisan. Araw-araw kong pinapapunasan. So, pumasok naman ako sa CR. Ito yung CR ng aking massage room. So, naglinis ako dyan. Siyempre, kailangan malinis ang mga CR, mga mabango siya. Para pag ikaw ay nag-CR, hindi ka mandiri. Kailangan lagyan mo ng mga disinfectant. No, mga disinfectant. Kanya-kanya yan silang mga kanya-kanyang mga walis. Natanggal na nga yung isa. Kailangan nang bumili ng bago. So, yan. So, pumasok naman ako sa kwarto ng aking apo. Ito yung dressing room ni Kuya.
Pinasukan ko kasi pinapasukan ko yan pero hindi ko naman yan pinapasukan araw-araw. Siguro sa isang linggo, kadalawa. So, nag-timing na naglinis ako. Eto, nakita ko yung mga damit niya. Naku po, ang kanyang laundry box punong-puno. So, nagpakuha ako ng isang para iawas ko yung lahat. Anyway, today is Thursday, Friday na bukas. So, Saturday is a wash day. A wash day, a day in my life. Ito yung aking mga kinagkakaabalahan. Diba? There is no boring time. Lalo na kung gusto mo ang ginagawa mo. Lalo na kung happy ka sa ginagawa mo. So, yan. Malinis na ang ni Kuya. Pinasukan ko rin ang kanyang CR. Kasi si Kuya, sa room niya, may dressing room siya, may sarili siyang CR. Kwarto niya, kasi ito yung dati namin CR dati. So, master's bedroom ito dati namin ni Mr. Pero dahil nagpagawa kami ng extension, so si Kuya na ang nag-a-occupy. Maswerte itong kwarto na ito kasi hindi kami masyadong nagkasakit ni Papa. So, siyempre, ang pangsabon ko dyan is chlorine. Ako po. Alam mo yung chlorine na yan, matapang ang amoy. So, siyempre, wala kang magawa. Yun na nga, kanina ko pa sinasabi, si Doña Buding, malipatong kaiyang must. So, malinis na yung kanyang CR. So, dito na ako sa dressing room na. Adjacent abi na. Then din sa loob ng kanyang kwarto. Ang isang kwarto equivalent sa 4 na kwarto. Kasi meron pa siyang veranda. Meron siyang balkonahe. So, ito na yung kanyang kwarto. Sa kwarto na ako ni Kuya. Pero lumabas pa ako ng veranda niya. Yung kanyang teras. Ayan. Na pag magkain, dyan na siya nagalabas kasi papasok ka na sa kusina. Sa aming dining exit niya. Kasi ang aming bahay, bawat kwarto may exit. Hindi pwedeng wala. Yan ang tandaan nyo pag magpagawa kayo ng bahay, kailangan may exit room kayo. Ay, exit ba kayo? Kung may mga emergency, may malabasan kayo na isang room, ay isang pintuan. So, itong aming mga room, lahat ito ganito. Hindi pwedeng isa lang ang pintuan kay mag-corner ka sa loob. Dapat merong exit. So, kaya ito, may exit ito. So, ito na yung kwarto ni Kuya. Inayos ko ang kanyang bed. Mga bata. Paggising, walang pakialam sa bed. Sa mga damit. So, ito na ang ginawa ko. Oh, malinis na. So, kailangan ko nang kunin ang dumi. Yan, malinis na si Kuya. Okay na talaga. Ayos na ayos. So, kailangan kong i-arrange ang kanyang mga gamit. So, dahil tapos na ang kwarto ni Kuya, dito naman ako sa aking office. During the pandemic, dito ako nag-office actually. Pero naging stockan ko ito siya ng Tupperware. Punong-puno ako ng Tupperware, magsisale nga ako eh. Pero wala pa akong oras. Kailangan mo na akong i-stable ko anay, i-sustain ko anay ang linis ng aking bahay. Pagka medyo ganahan ako, isi-sale ko yung aking mga Tupperware. Yan ang mga Tupperware diyan ko nilalagay. Isang kwarto din yan, malaki-laki din. Dito yan dati. Ng dating kwarto ni Princess nung dalaga pa siya.
So, ginawa ko ngayon na stakan ng Tupperware. Okay, malinis na siya. Kailangan talaga ginabalik-balikan ko yan kay para walang alikabok. Ang amoy kailangan malinis. So, natapos ko na yung lahat ng kwarto dyan. CR, dalawang CR, 3 kwarto. Diba? Kaya pa? Okay sa all right. Kayang-kaya pa yan. So, yan na. Okay, papasok na ako sa isa namang area na kailangan linisan ko. Ito yung sa... Okay, kasi malinis na yan. So, kailangan ko nang pumunta sa another milestone ng aking bahay. Ito yung family room namin. Recreation kasi may TV dyan. Ngayon ang sala ko ay ang aking upuan ay pwede kang mahiga. Pwede kang magtulog-tulog. Kasi nga mayroong sofa bed. Pagkatapos, pumasok naman ako sa aking kwarto ng aking anak na lalaki. Actually, wala yan kung ano-ano kasi pag wala siya, hindi ko nilalagyan ng cover. Sayang lang ang cover, marumihan. Marami kang labahan, kaya pag walang tao, huwag mo muna lagyan ng cover. Linisan lang para maging mabango. 'Di ba? So, dito na ako sa aking sala. Itong sala ko, meron akong may aquarium yan. Yung aquarium, nilagyan namin ng tubig. Wala lang siyang isda. Pero yung lagaslas lang ng tubig, yun lang yung inaapas namin. Kasi nga, lagaslas ng tubig is pang-alis ng stress. 'Di ba? Kung magpunta ka sa mga massage room, kailangan merong sounds. So, ang sounds minsan ay lagaslas ng tubig. So, dito na ako sa aming kwarto. Ito na yung kwarto namin ng aking asawa. Naglinis na, kay pawis na ako. Inalis ko na yung aking itim na damit. Kasi ang aking duster ay nako, pwede nang pigaan. Pero kailangan kong tapusin ang aking pagwawalis kasi maliligo ako, no? So nilagyan ko lang ng tuwalyang pagkalaki-laki ang aking likod para yung basa hindi matuyo sa aking likod. See? Yan ang aking gawain araw-araw. Pero nag-i-enjoy ako. Kasi sa Ilonggo, balay nun. So need to... Gusto ko talaga yung ginagawa ko. Hindi na ako naghahabol ng deadline. Hindi ko na kailangan gumising ng maaga. Linis lang ng bahay, enough na. So, pumasok ako sa aming CR. Kasi kailangan ko din daanan ang CR at linisan. Araw-araw talaga yan. Kasi ang CR dapat malinis. No, malinis ang CR. Mabango. Hindi mapansot. Kailangan walang amoy na masangsang. So, ang panglinis ko pala dyan, guys, ay chlorine nga, yung mga butil-butil kasi magbalik yung hiningsang na tiles kung yun ang gagamitin ninyo. Maganda talaga siyang panglinis. So,
Yan po ang aking mga trabaho. So, ginusnusan ko, nag-ayos ako dira. 'Di ba? So, para pagpasok ko mamaya maligo, malinis na siya, 'di ba? Kailangan talaga linisin. Oo. Simple lang naman, kaya man yan ng kaedad ko. Basta't medyo desidido ka lang at mahal mo ang ginagawa mo at masaya ka sa ginagawa mo. Yan ang aming liguan. Oh. Yan lang yung napanglinis ko yung muffler na yan kay mahirap magyuko. Then, trapo para maya-maya magligo presko na. Diba? Maraming salamat sa lahat. Sana nagustuhan ninyo ang aking a day in my life. At maraming salamat sa aking mga subscribers. Thank you.